Nagbubukas ang pelikula sa araw ng Sabado, ika-21 ng Hunyo taong 1941 sa parke ng lungsod ng Brest. Ipakikilala tayo sa isang 15 taong gulang na manunugtog na nagngangalang Sasha Akhomov, na naglilingkod sa 333rd Rifle Regiment ng Red Army sa Brest Fortress. Namumuhay si Sasha kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Andrei matapos mawala ang kanilang mga magulang sa digmaang sibil ng Espanya. Siya ay may gusto sa isang batang babae na nagngangalang Anya, na anak ni Teniente Andrei Kishevetov. Ang eksena ay humahantong sa istasyon ng tren ng Brest, kung saan makikita ang isang pangkat ng mga residente na nagmamadaling sumakay sa mga tren upang makaalis. Lumalabas na may sabi-sabi na ang lungsod ay malapit ng atakihin ng mga tropang Nazi ng Aleman. Dumating din sa istasyon ang isang komisar na nagngangalang Yefim Foman, at natuklasan na hindi niya may hahatid ang kanyang pamilya dahil sa kakulangan ng mga tiket sa tren. Samantala, ang isa pang opisyal na nagngangalang Gavrilov ay nakikipag-usap sa opisyal ng NKVD Special Department na si Lieutenant Weinstein, na nagpapahayag ng kanyang pag-aalala tungkol sa kahandaan ng mga depensa ng kuta sakaling may dumating na pag-atake. Sinabi niya na kung sasalakayin sila ng mga Aleman, sila ay matatrap at hindi na makakalabas. Bukod dito, ang mga sundalo sa kuta ay humigit kumulang 8,000 katao, kabilang ang mga asawa at mga anak, kaya magiging mahirap ang paglikas. Gayunpaman, hindi siniseryoso ni Weinstein ang bagay na ito na naging sanhi ng pagkakaroon ng puot ni Gavrilov na nagudyok sa kanya na umalis. Nang maglaon sa kalagitnaan ng gabi, libu-libong Nazi German ang pumasok sa istasyon ng tren sa Brest sa ilalim ng pagbabalat kayo bilang Soviet Union Army. Bilang unang hakbang ng kanilang plano, pinutol nila ang supply ng kuryente at tubig bago nagsimulang puntahan ang kuta. Sa oras na 58 minuto pasado alas 3 ng umaga, sinimula ng mga puwersang Aleman ang kanilang pagsalakay sa Unyong Sobyet. Ang kuta ay napapailalim sa matinding pambobomba ng Aleman at sasakyang panghimpapawid ng Stuka, na ikinamatay ng maraming sundalo at sibilyan ng Sobyet. Ang hindi inaasahang pag-atake na ito ay nagbigay ng takot sa mga sibilyan, na nagudyok sa kanila na tumakbo para sa kanilang buhay. Sunod-sunod na pinabagsak ang mga gusali na naging dahilan ng kaguluhan. Pagsapit ng alas 6:30 ng umaga, nagsimulang kumilos ang mga tropang Aleman patungo sa kuta na hinuhuli at pinapatay ang mga kawani ng ospital at mga pasyente. Dahil natatakot, sinubukan ng mga sibilyan na lumabas ng kuta sa pamamagitan ng North Gate, ngunit pinaputukan din sila doon. Pagkatapos ay inutusan ni Foman ang mga tagapagtanggol sa paligid ng Colne Gate at sinabihan ng mga sundalo na pumunta sa kanilang mga posisyon sa bintana. Inutusan din niya ang kanyang mga tropa na huwag hayaang tumawid ang mga sundalo ng kaaway sa tulay na nasa harap ng kuta. Kasabay nito, pinaposisyon ni Gavrilov ang mga tagapagtanggol sa paligid ng Eastern Fort bilang tugon sa hindi inaasahan at mapangwasak na pag-atake. Sa ibang lugar, ang mga gwardya sa hangganan ng NKVD, sa ilalim ng utos ni Teniente Kishevetov ay kumilos upang mapatay ang isang German sortie sa kuta. Sa kabila ng kawalan ng bala, inutusan niya ang kanyang mga tropa na salakayin ang mga kaaway gamit ang kanilang mga pansamantalang armas. Pagkatapos ng matinding labanan, si Kishevetov at ang kanyang mga sundalo ay napatay sa kalaunan ang isang pangkat ng mga sundalong Aleman. Gayunpaman sa proseso, ilan sa kanilang sariling mga tauhan ang namatay. Sa kabilang banda, isang undercover na sundalong Aleman ang nagpanggap bilang isang tenyente at lumapit kay Weinstein sa pagtatangkang sirain ang depensa ng mga ito. Inutusan niya si Weinstein at ang kanyang mga sundalo na hatiin sa maliliit na grupo ang mga sundalo at iwanan ang kuta. Gayunpaman, ang pagbabalat kayo ay hindi naging maayos nang si Weinstein ay nagawang matuklasan ang katotohanan dahil sa ibang disenyo ng kanyang sapatos. Ang mga sapatos ng Soviet Union Army ay may mga bilog na spike, habang ang mga German na bota ay may mga parisukat na spike. Dahil napagtanto ang panlilinlang, mabilis na kumilos si Weinstein at binaril hanggang sa mamatay ang nagpapanggap na sundalo. Sa Colne Gate, napansin ni Foman ang mga sundalong Aleman na dumadaan sa tulay na may dalang hostage na mga sibilyan. Sa isang mabilis na pagkilos, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na hintayin ang kanyang senyales at pagkatapos ay lumabas sila na nagkukunwaring sumusuko. Habang nakikipag-usap sa mga Aleman, biglang inutusan ni Foman ang mga bihag na umupo, pagkatapos ay nagpaputok ang kanyang mga tropa na pinapatay ang kaaway at nailigtas ang mga sibilyan. Kasunod nito, itinalaga niya ang isa sa kanyang mga sundalo na magmaneho papunta sa lungsod upang sabihan ang kanilang punong tanggapan.
Umalis ang sundalo ngunit laking gulat niya nang matuklasan ang mga bangkay ng mga sundalong Sobyet pati na rin ang mga sibilyan sa Northern Gate, dahilan upang siya ay umatras. Bumalik siya kay Foreman at nagulat na hindi na makakadaan sa North Gate. Hindi nagtagal, isang tangke ng militar ng Aleman ang pumasok sa parehong gate na malupit na sinasagasaan ang lahat ng mga bangkay. Sa parehong oras, maraming iba pang tangke ng militar ang pumasok sa Eastern Gate. Nang makita ito, agad na pinakilos ni Gavrilov ang kanyang mga tropa upang maghanda gamit ang mga pansamantalang armas at pumunta sa kanilang mga posisyon. Habang papalapit ang mga kalaban, biglang tumama ang isang bala ng kanyan sa isa sa mga tangke ng Aleman. Lumingon si Gavrilov at napansin niya na si Andrei at isa pang sundalo ay nagpapaputok ng 45mm na anti-tank na armas sa pinakamabilis na pagkilos para mapabagsak ang tangke ng kaaway. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagtagal dahil sa lalong madaling panahon ang isa sa mga tangke ay nahanap sila at pinasabog sila na nagresulta sa kanilang pagkamatay. Pagkatapos nito, binigay ni Gavrilov ang go signal sa kanyang mga sundalo, na nag-udyok sa kanilang lahat na ilunsad ang kanilang mga pag-atake. Ang mga hukbo ng Unyong Sobyet ay lumaban ng may katapangan, at sa kalaunan ay nagawang tapusin ang mga sundalong Aleman. Sa pagtatapos ng ika-22 ng Hunyo, ang mga tagapagtanggol ng Sobyet ay nahati sa mga grupo. Isang puwersa sa ilalim ni Foreman na nagtatanggol sa Kolm Gate, isang pangalawang puwersa sa ilalim ni Gavrilov na nagtatanggol sa Eastern Redoubt, si Kishevetov ang nagtatanggol sa 9th Frontier Outpost kasama ang isang grupo ng mga sibilyan, at si Weinstein na may hawak sa kwartel ng 132nd NKVD Battalion. Sa sumunod na umaga, ang mga sundalong Aleman ay gumawa ng anunsyo para sa mga residente na nag-iiwan sa kanila ng dalawang pagpipilian. Isuko ang kanilang mga sarili o mamamatay dahil sa mga bala. Si Sasha na buhay pa ay hindi naniniwala sa mga salita ng Aleman at tumungo sa mga tropa ni Teniente Kishevetov sa isang gusali. Pagkatapos ay tinanong niya si Kishevetov tungkol kay Anya dahil huli niyang nakita itong tumatakbo patungo sa kanyang ama. Nang nanatiling tahimik ang tenyente, gumawa ng matapang na desisyon si Sasha na lumabas papunta sa mapanganib na lugar para hanapin siya. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakatagpo niya ang grupo ng mga tropa ni Foreman na nagtatanong sa isang sundalong Aleman. Inihayag ng bihag na sundalo na ang lungsod ng Minsk, na siyang pangunahing sentro ng depensa ng Unyong Sobyet ay nawasak na. Gayunpaman, hindi naniniwala si Foreman sa kanya dahil kumpiyansa siyang hindi matatalo ng ganoon kadali ang mga sundalo ng Unyong Sobyet. Makalipas ang ilang sandali, isang I-16 Soviet fighter aircraft ng 123rd Fighter Aviation Regiment ang nakitang lumilipad sa kalangitan na nagpapataas ng pag-asa sa naghihirap na mga sundalo. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, ang sasakyang panghimpapawid ay binaril ng mga eroplano ng kaaway. Ang tanging magandang bagay ay nagawang makaligtas ng piloto sa pamamagitan ng parachute. Nang makita ito ay agad siyang pinuntahan ng mga tropa ni Foreman at dinala siya sa ligtas na lugar. Pagkatapos ay tinanong siya ni Foreman tungkol sa sitwasyon ng punong tanggapan at ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang backup. Bilang tugon, ang piloto ay sinabi na ang lahat ng kanilang mga kampo ay nawasak at ang mga lungsod ay sinakop na ng mga Nazi German. Bilang isang resulta, ang lahat ng mga nakaligtas ay umatras na patungo sa Minsk. Ang mabangis na balitang ito ay ikinasira ng pag-asa ng mga sundalo, na napagtatanto na kailangan na nilang labanan ang mga mananalakay na Aleman nang walang anumang tulong mula sa punong tanggapan. Bukod sa kanilang paghihirap, ang mga residente ay nahaharap sa matinding kakulangan sa pagkain at tubig na nagbibigay sa kanila ng matinding desperasyon. Noong ika-24 ng Hunyo, gumawa si Foreman ng isang mabigat na desisyon na lumabas sa kuta kahit na kailangan nilang harapin ang napakaraming armadong hukbong Aleman. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na isulat ang plano sa isang piraso ng papel at pagkatapos ay ibigay ito sa ibang grupo upang lahat sila ay kumilos ng sabay-sabay. Sa sandaling yun, ang mga tropang Aleman ay naglunsad ng isa pang pag-atake sa grupo ni Foreman, na nag-udyok sa mga sundalo na gumanti kaagad. Bago sumali sa labanan, inutusan ni Foreman ang dalawa sa kanyang mga sundalo na ibigay ang mensahe ng breakout o pag-atake sa ibang grupo. Nang marinig ito ay nagboluntaryo din si Sasha na sumali sa paghahatid ng misyon, ngunit tinanggihan ng komandante ang kanyang kahilingan. Gayunpaman, ang batang lalaki na may napakataas na diwa ng nasyonalismo ay nagpasya na isakatuparan ang misyon ng mag-isa. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, inilunsad ng mga Nazi German ang kanilang susunod na air attack sa kuta na nagreresulta sa pagsabog ng mas maraming gusali. Ang mga sundalong nakatalagang maghatid ng mensahe ay dumanas ng matinding pinsala sa pag-ataking ito.
Bilang resulta, si Sasha na nakaligtas sa mga pagsabog ang tanging pag-asa ngayon. Habang papunta ang bata sa kabilang grupo, hindi niya inaasahang makikita niya si Anya na ngayon ay nanghihina. Sa kabila ng kanilang kagalakan sa kanilang pagkikita, iginiit ni Sasha na hindi niya siya maaaring isama ngayon. Gayunpaman, nangako siyang babalikan siya pagkatapos may hatid ang mahalagang mensahe. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, dumaan siya sa ganap ng nasakop na ika-132 batalyon kasama ang walang buhay na katawan ni Weinstein. Sa kabila ng malungkot na sitwasyon, ang batang lalaki ay nagawang mapanatili ang kanyang mahinahon na estado at sa huli ay nagtagumpay sa paghahatid ng mensahe kina Kishevetov at Gavrilov. Nang gabing yun, pagkatapos makatanggap ng senyales ng flare gun mula kay Foman, lahat ng tatlong natitirang grupo ay umalis mula sa kani-kanilang mga lugar para sa breakout. Gayunpaman, ang kanilang plano ay hindi nangyari tulad ng inaasahan dahil sinimulan ng mga Aleman ang pagbaril sa lahat ng mga sundalo na nagresulta sa isang massacre. Matapos magdusa sa malaking pagkawala ng mga sundalo, ang mga hukbo ng Unyong Sobyet ay napilitang umatras pabalik sa kanilang mga pinagtataguan. Sa pagsikat ng araw ay makikita natin ang isang malungkot na tanawin, ang buong kuta ay puno ng mga bangkay. Dahil napagtanto na hindi nila mapagtatagumpayan ang mga sundalong Aleman, inutusan ni Kishevetov ang mga nakaligtas na sibilyan, kabilang ang kanyang asawa at anak na babae na lisanin ang kuta sa panahon ng ceasefire. Ang kanyang asawa na si Katya noong una ay tumanggi na umalis nang wala siya, ngunit kinumbinsi niya siya na bilang asawa ng isang sundalo ay responsibilidad niyang pangunahan ang iba pang mga sibilyan. Ang mag-asawa ay nagbahagi ng emosyonal na yakap sa huling pagkakataon bago maghiwalay ng landas. Kasabay nito, dinala ni Sasha si Anya upang sumama sa mga sibilyan. Nang makitang buhay pa ang kanyang anak, tumakbo si Kishevetov papunta sa bata at niyakap ito ng mahigpit. Pagkatapos ay inutusan niya sina Sasha at Anya na sumali sa grupo ng mga sibilyan, nag-aalinlangan si Sasha na binabanggit ang kanyang responsibilidad para sa bansa ngunit ipinagkatiwala sa kanya ng tenyente ang responsibilidad na pangalagaan si Anya. Matapos makaalis ng lahat ng mga sibilyan sa kuta, ang mga sundalong Aleman ay naghulog ng 2 toneladang bomba na may layuning lipulin ang buong lugar. Kasunod nito, sinimulan nilang suriin ang bawat sulok ng kuta, na pinapatay ang mga natitirang nakaligtas. Ang mga tagapagtanggol sa Coal Gate ay napilitang sumuko, at si Foman ay agad na pinatay ng isang German firing squad. Sa kabilang banda, inutusan ni Gavrilov ang kanyang natitirang mga tauhan na subukan na lumabas ng paisa-isa, habang siya ay mananatili sa likuran. Dahil dito, siya ay hinuli bilang isang bilanggo ng digmaan at pinahirapan. Samantala, ang nasugatan na si Kishevetov at ang kanyang mga nakaligtas na mga tauhan ay namamahala na muling magsama-sama sa barracks. Hindi nagtagal ay bumalik si Sasha upang puntahan sila doon. Sinabi niya na nagawa niyang umalis sa grupong sibilyan at nandoon upang tuparin ang kanyang tungkulin. Si Kishevetov ay binigay sa kanya ang mga regimental colors o karangalan sa labanan at hiniling sa kanya na alalahanin ang katotohanan tungkol sa mga tagapagtanggol. Sa pamamagitan nito ay inutusan ng tenyente ang mga nakaligtas na sundalo na umalis, habang siya ay mananatili upang protektahan sila gamit ang machine gun. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang pagtakas ay nagpapatunay na walang saysay at ang natitirang mga tagapagtanggol kabilang na si Kishevetov ay namatay. Ang tanging nakatakas ay si Sasha, at sa huli ang kuta ng Brest ay nahuhulog sa mga kamay ng mga Nazi German. Lumipas ang eksena sa ilang dekada, at makikita natin ang matandang si Sasha na nagbibigay-pugay sa alaala ng Brest Fortress na kasama ang kanyang apo. Nagtatapos ang pelikula habang naaalala niya ang mga masasayang araw at ang mga alaala ng buhay bago kinuha ng mga Nazi ang lahat. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!